Alam niyo ba, karamihan sa atin, lalo na sa mga kalalakihan, ay mali ang naging diskarte sa ating buhay mag-asawa sa loob ng mahabang panahon. Ngayong araw ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lang basta tungkol sa mga teknikal na pamamaraan. Ito ay kwento kung paano magkaroon ng tunay at malalim na koneksyon sa taong inyong minamahal, tungkol sa isang napakahalagang katotohanan na madalas nating nakakaligtaan. Marami ang nahihiyang pag-usapan ang paksang ito. Pero dahil sa pananahimik na iyon, nawawala sa atin ang mga bagay na walang katumbas na halaga. Ang matibay na pagkakabuklod ng mag-asawa at ang mga espesyal na sandali ng pagkakaunawaan na kayong dalawa lang ang makakadama. Ako po si Dr. Ana. Sa mahigit 20 taon ng aking pagsasaliksik tungkol sa kalusugan ng pamilya at pagpapayo sa libu-libong mag-asawa, alam niyo ba kung ano ang pinaka-nakakagulat kong natuklasan? Iyon ay ang karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam ang pinakapangunahing pagkakasunod-sunod kapag nagsisimula ng intimasya. Para itong pagtatayo ng matibay na pader para sa isang bahay, pero nakalimutan niyo namang lagyan ng pundasyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming relasyon, kahit aktibo naman ang buhay sexual, ay lagi may pakiramdam na parang may kulang, bitin at hindi buo. Ang pangunahing mensahe na gusto kong iwan sa inyo ngayon ay ito. Ang tunay na intimasya ay hindi nagsisimula sa galing, kundi sa pag-unawa. Hindi natin hinahawakan ang katawan ng isang babae na parang isang makina, kundi dapat nating matutunang basahin ang mga pinakapinong senyales at intindihin kung paano tumutugon at nakakaramdam ang kanyang katawan. Ito ang piraso ng puzzle na nakakaligtaan ng 99% ng mga lalaki. Kaya naman, ngayon, dahan-dahan nating bubuksan ang pintong ito. Mag-relax lang kayo, pero sana ay makinig kayong mabuti. Dahil ang bawat sasabihin ko ay maaari maging susi para tuluyang magbago ang kalidad ng inyong pagsasama. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan ang pinakasimple pero pinakamahalagang prinsipyo. Ang prinsipyo ng dahan-dahang pag-usad. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming lalaki kapag pumasok na sa mga pribadong sandali ay kadalasang natataranta o nagmamadali. Madalas na nakatuon lang kayo sa finish line at nakakalimutan nyo na para sa mga kababaihan, ang paglalakbay papunta doon ang pinakamahalaga. Ang katawan ng babae ay hindi dinisenyo na parang switch ng ilaw na kapag pinindot ay gagana agad. Isipin niyo ito ng ganito. Sa isang napakalamig na araw, kung bigla mong ilulubog ang kamay mo sa kumukulong tubig, ang unang mararamdaman mo ay hindi ginhawa, kundi sakit at pagkabigla, hindi ba? Pero kung magsisimula ka sa maligamgam na tubig, tapos dahan-dahan mong iinitan, ang init na iyon ay dahan-dahang kakalat, tatago sa balat, at magdadala ng lubos na ginhawa. Ganoon din ang reaksyon ng katawan ng isang babae. Ang mga biglaang haplos sa mga sensitibong bahagi agad-agad ay kadalasang nagdadala ng pagkairita o pakiramdam na parang pinipilit. Sa kabaligtaran, ang diskarteng mahinahon at paunti-unti ay magdadala ng malalim na pagka-relax at umaapaw na ligaya. Paano ba natin ito gagawin? Tandaan niyo ito. Tratuhin ang katawan ng inyong asawa na parang isang napakahalagang instrumento ng musika. Kapag tumutugtog ng piano, walang basta-basta na lang humahampas sa iisang tiklado. Ang mahusay na musikero ay dadaan muna sa maraming tiklado, lumilikha ng malamyos na himig bago dumating sa kasukdulan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki ay ang pagbaliwala sa ibang parte ng katawan at pagdiretso agad sa sentro. Magsimula tayo sa mga bahaging malayo sa sentro. Gamitin ang buong palad ninyo para haplusin ang kanyang likod. Magsimula sa balikat kung saan nakapasan ang lahat ng bigat na responsibilidad sa araw-araw, tapos dahan-dahang bumaba sa kahabaan ng kanyang gulugod. Bakit sa likod? Dahil ang likod ay maraming nerve endings pero nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad. Kapag hinawakan mo ang kanyang likod, ang mensaheng ipinapadala mo ay hindi gusto ko makipagtalik, kundi gusto kitang protektahan at bigyan ng ginhawa. Ang mahalaga dito ay ang diin ng inyong kamay. Huwag masyadong magaan na parang nakakakiliti, pero huwag din naman sobrang bigat na parang nagmamasahe sa spa. Gamitin ang tamang bigat,
mabagal na galaw na parang mga alon sa dagat na humahampas sa pampang at bumabalik. Ang prosesong ito pa lang ay sapat na para magpadala ng senyales sa utak ng babae na siya ay ligtas, na nagpapalaya sa mga naninigas niyang kalamnan. Mapapansin niyo na lalalim ang kanyang paghinga, bababa ang kanyang balikat, senyales yun na handa na siyang humakbang kayo palapit. Sunod ay ang mga braso at kamay. Huwag na huwag niyong mamaliitin ang kapangyarihan ng paghawak kamay o paghaplos sa bawat daliri. Sa tradisyonal na medisina at modernong siyensya, ang dulo ng mga daliri ay punong-puno ng mga nerves. Ang matiyagang pagmasahe sa kanyang palad, ang pag-interlace ng inyong mga daliri sa kanya, ay paraan ng pagbuo ng matibay na emosyonal na koneksyon. Sinasabi nito na, "Nandito ako, buong-buo para sa iyo." Pagkatapos, ilipat ang atensyon sa bandang binti. Pero teka, huwag munang magmadaling pumunta sa bawal na zona. Mag-focus muna sa binti at hita. Ito ang yugto ng paggalugad. Gamitin ang dulo ng daliri para humaplos mula tuhod paakyat sa hita, tapos pababa ulit. Kapag paakyat, gawing napakabagal. Kapag pababa, pwedeng medyo mas mabilis para magkaroon ng pagbabago sa ritmo. Ang pagbabagong ito ay nakakapukaw ng kuryosidad sa kanyang otak at magpo-focus siya sa pakiramdam na ibinibigay nyo. Ang tiyan ay isa ring lugar na madalas nakakalimutan. Haplusin ito ng paikot sa paligid ng pusod, seara ng relo o clockwise. Gumawa ng mga bilog mula sa maliit palaki, tapos paliit ulit. Ang puson o lower abdomen ay imbakan ng maraming emosyon at malapit na rin sa sentro ng ligaya. Ang banayad na masahe dito ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo papunta sa balakang, isang magandang paghahanda ng katawan nang hindi kailangang hawakan agad ang maselang bahagi. Sa puntong ito, siguro marami sa inyo mga Ginoo ang nagtatanong, kailan ba tayo dadating sa main event? Ang pagmamadaling yan ang kalaban ng kasiyahan. Tandaan, ang oras ng paghahanda, ang oras ng paggalugad na ito, ang sandali kung saan naiipon ang enerhiya ng emosyon ng babae. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga babae nakakatanggap ng sapat na haplos at lambing sa simula ay may 3 beses na mas mataas na tsansang makaramdam ng sukdulang ligaya kumpara sa mga minamadali. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang prinsipyo. Mula sa kabuuan papunta sa linya, papunta sa tuldok. Sa simula, ginamit natin ang buong palad kabuuan para sa likod at hita. Ngayon, gagamit na tayo ng mga daliri, linya, para sa mas tiyak na direksyon. Ilipat ang kamay sa loob na bahagi ng hita. Ito ay balat na napakanipis at sensitibo. Haplusin ang linya sa pagitan ng hita at singit, pero huwag na huwag munang hahawakan ang pribadong tatsulok. Baybayin niyo lang ang hangganan, para naglalakad kayo sa labas ng isang sagradong harden, pero hindi pa pumapasok. Ang pagpaparamdam na kayo ay nasa paligid lang ay lumilikha ng matinding pananabik. Alam niyang malapit na kayo, pero hindi niyo pa siya hinahawakan doon. Ang paghihintay na iyon ay nagpapatalas sa kanyang pakiramdam. Pwede niyong gamitin ang dulo ng daliri na parang balahibo ng ibon na dumadapli sa balat malapit sa singit. Tapos, tumigil kayo. Opo, tama ang dinig niyo, tumigil. Ang katahimikan at paghinto ay isa ring uri ng musika. Kapag bigla kang tumigil habang siya ay ninanamnam ang haplos, ang katawan niya ay mananabik sa susunod na mangyayari. Magtatanong siya sa sarili, ano ang sunod niyang gagawin? Kailan niya ako hahawakan? Ang kuryosidad na yon ay nagpapalabas ng dopamine sa utak, ang chemical na nagbibigay ng saya at excitement. Obserbahan ang kanyang paghinga. Kung bumibilis na ito, yun na ang oras na pwede nyo nang paliitin ang focus, mula sa linya, papunta sa tuldok. Pero, ang unang destinasyon ay hindi pa rin ang pinakasensitibong parte na iniisip nyo. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Nagmamadali silang hanapin at direktang istimulahin ang klitoris o tawagin nating sentro ng ligaya. Isa itong malaking pagkakamali. Bakit? Dahil kung hindi pa ito handa, maaring manhid pa ito o kaya naman ay sobrang sensitibo na nakakasakit kapag ginuskos. Sa halip, lapitan ang puson, ang malambot na bahagi sa ibabaw ng buto sa may-ari.
Gamitin ang palad para diinan ng bahagya at imasahe ng paikot. Ang pressure sa bahaging ito ay nagbibigay ng indirektang stimulation sa mga istruktura sa loob na gumigising sa mga nerves sa paligid ng mahinahon. Naalala ko ang kwento ni Manny at Tess, isang mag-asawang lumapit sa akin. Si Manny, 52 anyos, ay nagrereklamo na malamig daw ang asawa niya. Sabi niya, ginagawa naman daw niya ang tamang proseso, pero wala pa ring reaksyon si Tess. Nang tanungin ko ang kanyang proseso, nalaman ko na humahalik lang siya saglit, tapos didiretso na agad sa pagkuskos, gamit ang kamay sa maselang bahagi. Sabi ni Tess, pakiramdam ko para akong sirang makina na pilit niyang inaayos para umandar. Masakit at nakakairita. Nang ituro ko kay Manny ang prinsipyong kabuuan, linya, tuldok, at ang pagiging dahan-dahan, nagbago siya. Naglaan siya ng 20 minuto para lang imasahe ang likod, hita, at puso ng asawa bago tumuloy. Ang resulta? Luha ang nagkwento si Tess sa saya. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang dekada, naramdaman kong pinahahalagahan ang katawan ko at kusa itong nagbukas para tanggapin siya ng walang pilitan. Nakikita nyo? Ang sikreto ay wala sa kung gaano kagaling ang daliri ninyo, kundi nasa pasensya ninyo na hayaang magising ng kusa ang katawan ng babae. Napakahusay! Ngayon, kapag relax na ang kanyang katawan, konektado na ang inyong damdamin at gising na ang kanyang pagnanasa dahil sa mga senyales ng seguridad, tsaka pa lang tayo papasok sa pinaka-pribadong lugar. Pero tandaan nyo ito, ang pagpasok dito ay parang paghawak sa isang napakadelikadong bulaklak na mamumukadkad pa lamang. Hindi ito parang paghihigpit ng isang tornilyo. Pag-usapan natin ang sentro ng ligaya o sa terminong medikal ay clitoris. Marami ang nagkakamali ng akala na ito ay isang maliit na butil lang na nakalitaw sa labas. Pero sa totoo lang, yan ay dulo lamang ng malaking istruktura. Ang kabuuan nito ay nasa ilalim, nakayakap sa magkabilang gilid ng maselang bahagi. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang dami ng nerve endings o pandama na nakatipon sa dulong ito ay doble kumpara sa pinakasensitibong bahagi ng mga lalaki. Humigit kumulang 8,000 nerve endings ang siksik sa napakaliit na espasyo. Ma-imagine nyo ba yon? Sobrang sensitibo nito na ang direktang paghawak, kapag hindi pa sapat ang lubrication o pagkabasa, ay maari magdulot ng sakit na parang tinutusok ng karayom o kinukuskos ng liha. Saan madalas nagkakamali ang mga kalalakihan? Kadalasan ginagamit nila ang daliri para kuskusin ng mabilis at paulit-ulit mismo sa ibabaw ng sentrong iyon. Ang kilos na ito ay parang pilit mong pinipihit ang volume ng radyo na na-stuck. Ito ay marahas at nakakawala ng gana. Ano ang tamang paraan? Tandaan ang paikot na galaw. Huwag niyo munang hawakan ang gitna. Magsimula sa paligid nito. Gamitin ang hintuturo at hinlalato na magkadikit. Ipataw ng marahan sa balat sa itaas o sa gilid ng sentro. Paikutin ito ng dahan-dahan na may tamang diin. Ang ganitong indirektang stimulation ay nagpapagana sa mga nerves sa ilalim nang hindi ito nabibigla. Kapag naramdaman nyo ng nagiging natural na ang pagkabasa, ito ang senyales ng katawan na hindi madadaya na handa na siya. Gamitin ang mismong natural na pampadulas na yon sa dulo ng inyong daliri. Sa oras na ito at sa oras lang na ito, pwede nyo nang dampian ang sentro, pero bawal pa rin kuskusin. Subukan ang teknik na dampi-dampi. Gamitin ang dulo ng daliri para dumampi ng mabilis, angatin at dampian ulit. O kaya ay daanan ito ng mabilis, tapos bumalik sa pagmasahe sa paligid. Ang ganitong panunukso ay nagpapataas ng antas ng pagnanasa. May isang teknik na tinatawag kong teknik ng orasan. Isipin nyo na ang maselang bahagi niya ay isang mukha ng orasan. Ang 2:00 ay nasa itaas, bandang pusod, at ang 6:00 ay nasa ibaba. Sa halip na mag-focus sa iisang tuldok, igalaw ang daliri mula 2:00 papuntang 6:00, tapos 3:00 papuntang 9:00. Ang pagbabago ng direksyon ay nakakatulong para hindi mamanhid ang utak sa iisang klase ng pakiramdam. At dito papasok ang komunikasyong walang salita. Huwag tanungin ng gusto mo ba to? Na parang nagsusurvey.
Makinig kayo sa kanyang katawan. Kung siya ay umaarko papalapit sa inyong kamay, iyon ay green light. Sige lang, huwag kang titigil, pwede mong diinan pa ng kaunti. Kung siya naman ay napapaatras, pinagsasara ang hita o tinutulak ng bahagya ang kamay nyo, iyon ay red light. Masyadong mabilis o madiin, dahan-dahan lang. Kung siya ay tahimik at pantay ang paghinga, maari ninanamnam niya ang ginhawa o baka kulang pa ang ginagawa nyo. Sa puntong ito, subukang baguhin ng kaunti ang ritmo o pwesto at tingnan ang reaksyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang sikretong sandata na bihirang pansinin ng mga lalaki, hininga at temperatura. Ang pandama ay hindi lang tungkol sa diin, kundi pati na rin sa init. Ang inyong labi at hininga ay may kapangyarihang magpagaling at magbigay ng kakaibang sensasyon. Pagkatapos gamitin ang kamay, yumuko kayo. Pero huwag magmadaling gamitin ang dila. Gamitin muna ang inyong mainit na hininga, hipa ng marahan ang manipis na balat sa hita, sa puson, at padaplis sa maselang bahagi. Ang kaibahan ng temperatura ng katawan at ng hangin mula sa inyong hininga ay magpapatayo ng kanyang mga balahibo sa sobrang sarap. Halika ng marahan ang loob ng hita, palapit ng palapit sa sentro, pero iiwas ulit. Ang teknik na ito ng pag-iwas ay napaka-epektibo. Kapag inakala niyang pupunta na kayo sa sentro, hahalik naman kayo pabalik sa tiyan. Ang matamis na kabiguan na yon ay mag-iipon ng matinding pagnanasa. Kapag gagamitin na ang bibig, tandaan na ang kalinisan ay pinaka-importante. Ang malinis at mabangong amoy ay malakas na pampagana. At kabaligtaran naman, ang kaunting bikanais-nais na amoy ay sapat na para patayin agad ang emosyon. Siguraduhin na pareho kayong malinis. Sa teknik ng oral sex, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki ay ang panggagaya sa napapanood sa mga pelikula. Masyadong matigas ang dila, masyadong mabilis, at masyadong madiin. Tandaan, ang dila ang pinakamalambot na kalamnan, gamitin ang lambot na yon. Isipin nyo na parang dumidila kayo ng ice cream na natutunaw, hindi kayo naglalampaso ng sahig. Gamitin ang patag na bahagi ng dila, malapad at mainit, humaplos mula sa ibaba pataas, sakop ang buong sensitibong bahagi. Minsan, subukang isulat ang mga letra gamit ang dila. Isulat ang pangalan niya o gumuhit ng numerong 8 o figure 8 ng paulit-ulit. Ang random pero malambot na galaw na ito ay nagpapakiliti sa libu-libong nerves ng sabay-sabay nang hindi nakakasakit. At paminsan-minsan, samahan ito ng bahagyang paghigop. Parang humihigop kayo ng nectar mula sa bulaklak. Ang pressure ng paghigop ay nagdadala ng dugo sa balat na nagpapataas ng sensitivity ng maraming beses. Isang bagay na medyo sensitibo pero mahalaga, ingay. Huwag maging tahimik na parang multo. Ang mga mahihinang ungol o ang mabilis na paghinga ninyo mismo ay malakas na pampagana sa pandinig ng mga kababaihan. Sinasabi nito sa kanya na kayo rin ay nasasarapan, na pinagnanasaan niyo siya. Ang mga babae ay madaling ma-turn on kapag nararamdaman nilang gustong-gusto sila ng kanilang kapareha. Balikan natin ang kwento ni na Tito Bert at Tita Linda, isa pang mag-asawang nakausap ko. Si Tito Bert ay 60 anyos at si Tita Linda ay 55. Si Tita Linda ay menopause na at madalas makaramdam ng sakit habang nagtatalik dahil sa pagkatuyo o dryness. Akala ni Tito Bert kapag tumatanda na, natural lang na mawala na ang init ng pagtatalik. Pero matapos kong ipaliwanag na ang pagkatuyo ay solusyonan ng sapat na tagal ng foreplay at tamang technique, sinubukan niyang gamitin ang hininga at dila sa halip na kamay o pagpasok agad. Kwento ni Tito Bert. Hindi ko akalain na ang simpleng paghinga at paghalik ay may ganun kalakas na epekto. Ang asawa ko na takot noon sa sakit ay naging sobrang relax. Kusa na ring nagkaroon ng natural na lubricant ang katawan niya, kahit hindi kami gumamit ng gel. Nagkaroon kami ng napakagandang gabi na parang bagong kasal. Ang sikreto dito ay ang pasensya na hayaan ng katawan na paganahin ang sarili nitong sistema sa pamamagitan ng tamang pagpukaw sa nervous system. Panghuli sa bahaging ito, gusto kong pag-usapan ang G-spot, isang paksang kontrobersyal pero hindi pwedeng balewalain.
Marami ang nag-aakala na ito ay parang magic button na kapag pinindot ay sasabog na sa ligaya. Hindi ganoon kasimple yon. Ang G-spot ay hindi isang butones, kundi isang bahagi ng tissue na nasa harap na dingding ng maselang bahagi, bandang tiyan, mga 2 hanggang 3 pulgada mula sa bungad. Ang tekstura nito ay medyo mas magaspang kumpara sa paligid, parang balat ng walnut o kaya naman ay parang iyong ngalangala o bubunga ng inyong bibig. Para mahaplos ang bahaging ito, kailangang nakakurba ang daliri na parang kawit at gumagawa ng kilos na halika rito o come here. Pero paalala lang, hindi lahat ng babae ay sensitibo sa puntong ito. Sa iba, ang paggalaw dito ay nakakaramdam lang na parang naiihi. Kaya, huwag kayong ma-stress sa paghahanap ng G-spot. Subukang galugarin ng dahan-dahan. Kung gusto niya, ituloy sa parehong ritmo. Kung hindi, lumipat na lang ng masaya sa ibang parte. Huwag gawing misyon na parang naghahanap ng kayamanan ang pagtatalik. Ang pagiging flexible at pagrespeto sa nararamdaman ng kapareha ang pinakamataas na antas ng galing. Hindi kayo mekaniko na naghahanap ng sira sa kotse. Kayo ay kapareha sa sayaw, na sumasabay sa indak ng emosyon na inyong asawa. Maraming salamat sa matiyagang pagsama sa akin hanggang dito. Napag-usapan na natin ang teknik, ang anatomy, at ang pagkakasunod-sunod. Pero lahat ng yon ay mawawala ng saysay kung wala ang huling 2 pundasyon, ang kapaligiran at ang tamang pag-iisip. Ito ang nagsisilbing pandikit para mabuo ang perpektong karanasan. Isipin niyo na kumakain kayo ng pinakamasarap na pagkain sa mundo, pero nakaupo naman kayo sa gitna ng maingay at mabahong basurahan. Naganahan ba kayong kumain? Siguradong hindi. Ganoon din sa pagtatalik. Ang kapaligiran ang nagdidikta ng emosyon. At para sa mga babae, ang kapaligiran ay 1000 beses na mas mahalaga kumpara sa mga lalaki. Ang mga lalaki ay kayang makarating sa rurok kahit makalat ang kwarto, maliwanag ang ilaw o kahit stress sila. Pero iba ang mga babae. Ang utak ng babae ay gumagana bilang isang komplikadong network. Kung makikita niya ang tambak na labahin, maamoy ang kulob sa kwarto, o maririnig ang ingay ng TV sa sala, ang utak niya ay hindi makakaalis sa mode ng nanay o asawa para lumipat sa mode ng mang-inibig. Kaya mga Ginoo, bago niyo isiping hawakan siya, linisin niyo muna ang isip niya. Siguraduhin na maayos at malinis ang kwarto. Ang ilaw ay napakahalaga. Huwag gumamit ng puti at maliwanag na ilaw na nagpapakita ng lahat ng imperpeksyon sa katawan. Bagay na kinahihiya ng mga babae, lalo na pagkatapos manganak o tumanda. Gumamit ng mainit o madilaw na ilaw, lampshade, o mas maganda, liwanag na kandila. Ang malambot na ilaw ay nagtatago ng mga kulubot at nagpapaganda ng kurba na nagpaparamdam sa kanya na siya ay maganda at kaakit-akit. Ang amoy ay isa ring malakas na pampagana na dumidiretso sa sentro ng emosyon sa utak. Kaunting essential oil tulad ng lavender para makarelax, yilang-yilang para sa pagnanasa, o simpleng amoy ng bagong labang punda ay sapat na para maramdaman ang pagbabago. At ang tunog. Huwag hayaang mabalot ng katahimikan para marinig nyo lang ang lagutok ng kama o ingay ng sasakyan sa labas. Ang kaunting instrumental music, malamyos na jazz o music na pang-spa ay lilikha ng harang sa ingay na naghihiwalay sa inyong dalawa mula sa magulo na mundo sa labas at lumilikha ng sarili niyong mundo. Pero ang pisikal na espasyo ay kalahati lang. Ang kalahati pa na mas mahalaga ay ang psikolohikal na espasyo o ang inyong tamang pag-iisip. Maraming lalaki ang pumapasok sa pagtatalik na parang mga ngaso o kaya ay tumatapos lang ng obligasyon. Nagmamadali sila, nakafocus lang sa paglabas para guminhawa o kaya ay ginagawa lang para matapos na. Ang mga babae ay sobrang sensitibo sa enerhiyang ito. Kung maramdaman nilang kasangkapan lang sila para sa inyong kasiyahan, isasara nila agad ang kanilang puso, kahit pa pumayag ang katawan nila. Ano ang tamang pag-iisip? Ito ay ang pagpapahalaga at presensya. Ang pagpapahalaga ay ang pagtingin sa sandaling ito bilang isang regalo,
at ang pagtrato sa kanyang katawan bilang isang sagradong templo na pinahintulutan kayong pumasok. Kapag hinawakan niyo siya ng may pasasalamat at pag-iingat, ang kamay ninyo ay kusa ring magiging malambot. Ang kilos ninyo ay magiging pino. Hindi niyo kailangang piliting alalahanin ang technique number 1 o number 2, dahil ang pagmamahal ang magdidikta sa kamay niyo kung ano ang tamang gawin. Ang presensya naman ay ang pagiging nandoon ng buong buo sa sandaling iyon kasama siya. Walang iniisip na trabaho bukas, walang iniisip na basketball kagabi, o kung mukha ba kayong macho. Kayo lang at siya. Tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Ang eye contact ay isa sa pinakamalakas na anyo ng intimasya. Maraming mag-asawa ang nagtatalik sa dilim o nakapikit, kaya nawawala ang koneksyon ng kaluluwa. Subukang imulat ang mata, pagmasdan ang mukha ng inyong asawa habang ninanamnam niya ang sandali. Iyan ang pinakamagandang tanawin na makikita nyo. Gusto kong magbahagi ng huling kwento. Tungkol kay Tito Boy at Tita Mila, mag-asawang nasa 70 na. Si Tita Mila ay na mild stroke kaya hirap ng kumilos. Si Tito Boy naman ay malakas pa. Maraming nag-iisip na tapos na ang buhay mag-asawa nila. Pero sa isang forum para sa mga senior citizen, nagbahagi si Tito Boy ng isang bagay na nagpatahimik sa buong bulwagan dahil sa emosyon. Sabi niya, "Hindi na namin nagagawa ang bagay na iyon tulad ng kabataan namin. Pero gabi-gabi, naglalaan ako ng 30 minuto para suklayin ang buhok niya. Imasahe ang namamanhid niyang binti gamit ang langis at tumabi para yakapin siya habang inaamoy ang buhok niya. Para sa akin, iyon ang pinakamatamis na intimasya. Mas nararamdaman namin ang koneksyong ngayon kaysa noong bata pa kami at malakas ang katawan." Ang kwento ni Tito Boy ay patunay sa gusto kong iparating. Ang layunin ng pagtatalik ay hindi ang kasukdulan, kundi ang koneksyon. Ang teknik na kabuuan, linya, tuldok, ang romantikong kwarto, o ang magagaling na diskarte, lahat yan ay sasakyan lamang para makarating sa huling destinasyon. Dalawang tao na naghahanap ng karamay, pangunawa at pagkakaisa sa gitna ng magulong mundo. Mga kaibigan, ang paglalakbay para tuklasin ang katawan at kaluluwa ng isang babae ay panghabang buhay. Walang iisang formula para sa lahat dahil ang bawat babae ay may sariling universo. Ang ibinahagi ko ngayon ay ang mapa, pero kayo mismo, gamit ang pagmamahal, pasensya at pakikinig, ang guguhit ng daan papunta sa puso ng inyong kabiyak. Huwag mapresyo na gawin lahat ng tama agad-agad. Subukan ng paunti-unti. Ngayong gabi, subukang magsimula sa pagmasahe sa kanyang likod nang walang hinihinghing kapalit. Subukang magsindi ng kandila. Subukang tumingin sa mata niya ng mas matagal sa 10 segundo. Subukang itanong, "Ano ang nararamdaman mo?" Sa halip na hulaan ito. Ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na pagbabago sa pananaw at gawa. Kapag binago niyo ang paraan ng paghawak, binabago niyo rin ang relasyon. Kapag natutunan niyong mahalin ang katawan niya sa tamang paraan, natututunan niyo ring mahalin ang inyong sarili at pahalagahan ang pagsasama ninyo. Umaasa ako na ang mga tapat at direktang payo ko ngayong araw ay makatulong sa inyo anuman ang edad ninyo, bagong kasalman, o ilang dekada ng nagsasama. Hindi pa huli ang lahat para matutong magmahal muli. Maraming salamat sa pakikinig. Hangad ko na mahanap ninyang susi para buksan ang pinto ng inyong sariling kaligayahan. Paalam at hanggang sa muli.